Yung mga nandyan ngayon, nakakaawa, mga ka-eksena. Ito, pakita natin. Lintik na kagigil talaga, oh. Pinagagawa sa mga kababayan natin dito. Oh. Nakikita niyo yan, mga ka-eksena. Traffic! Boom! Diba? Ang laking dulot na perwisyo sa iba nating mga kababayan nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagninegosyo, diba? At kahit sa ekonomiya talagang apektado to. Lintik na yan. Yung mga nandyan, kawawa. Alam nyo kung bakit? Siyempre yung iba sumusunod lang sa utos May not like how... Diba? Yung iba dyan, kahit yung mga kilala ko, yung iba, tinanong ko, nandiyan ka ba? Hindi, ba't kami pupunta dyan? Ayaw namin makisama dyan. Wala namang kakwenta-kwenta yung ni Marcoleta eh. Si Marcoleta naman talaga may kasalanan. Ano yung papabayaan na lang walang pananagutan si Marcoleta? Porket halimbawa sinasabi niya unahin ng korupsyon. Putang ina mo Marcoleta, ikaw nagsabi ng kagaguhan mo dyan. Boom! Gusto mo managot sa korupsyon pag ikaw ayaw mo? Ang inan to. Subscribe na agad. Alam nyo mga kababayan kong mga kapatid natin sa iglesia, nakakaawa po eh. Kasi nagagamit kayo kahit hindi po bukal sa loob nyo yung pagsunod nyo dyan. Dahil alam nyo sa sarili nyo may mali. May mali sa ginagawa nyo. Pero wala kayong wala kayong magawa. Diba? Bakit? May bayad ba? Bakit? May pangako ba? Bakit? Kusang loob? Muntang ina nyo. Baka nagtataka ka, Marites. Kita mo ngayon yung daming tao ngayon dito. Di mo ba alam? Ayan, oh. Oh. Biglaan yan. Dahil sa sinabi lang ni Marcoleta, may mga ganyan-ganyan sila. Ito pa isa mga ka-eksena. Sama ko na. Ito si Marcoleta, noong mga nakarang linggo, bayabang itong putang inan to, ang sabi niya, handang-handa na daw siya magpa-aresto. Tapos ngayon, nang mamain conditioning na wag daw hayaan siyang maaresto. Kalokohan din eh. Direk ang sabi niya, handa na daw siya, pero hindi naman totaling umaano si Marcoleta na hindi siya magpapa-aresto. Ano to? Ano yung bagong video niya sinabi? Mamay papapanood ko sa inyo mga ka-eksena. Ay nako, hindot. Talaga nakakagigil talaga. Mga ka-eksena. Ang dami na nag-aano sa akin. Oh. Wait lang ah. Oh. Wait lang ah. Wait lang ah. May nag-message lang. Yan. Gigigil talaga ako mga ka-eksena. Amlodipine nga dyan, ping amlodipine. Oo. Panuin muna natin mga ka-eksena yung mga anong klaseng mga naidulot nitong ginawa nila. Kita niyo yung eto to. Nakikita niyo tong side na to sa taas sa EDSA. Oh, yan oh. Gumagalaw ba yung daloy ng trapiko? Hindi. Boom. Subscribe na agad. Lalo na inando sa bandang kanan, no? Purwisyo, mga putang inan to, oh. Diba? Naglika na kayo ng traffic dyan. Diba? Oh. Tapos, yung mga estudyanteng may pasok, naantala. Talaga, mga katarantaduhan nyo talaga eh. Pasintabi po yung binabanatan ko, yung nandito. At kahit yung pinuno nila dyan, inang yan. Ano klaseng pag-iisip yan? Di ba? Kakagigil eh, no? Gusto nilang iligtas kasi dito mga ka-eksena, si Sarah at si Marcoleta, kaya gumagawa ng eksena. Nagmamind conditioning ang mga animal. Oo, mga ka-eksena. Ay, nako, gigigil talaga ako, oh. Tatlo lang ang masasabi ko muna sa panahon na to, sa mga oras na to. 'Di ba? Traffic. Tapos, ang gusto nilang ipagtanggol si Marcoleta at si Sarah. Pangatlo, yung ekonomiya natin apektado. Grabe. Boom! Nakakagigil. So, may papapanood ako sa inyong video muna, mga kapatid, mga ka-eksena, ha? Para mapakita ko sa inyo at mapatunayan ko sa inyo katarantaduhan ni Marcoleta rito. At tandaan po natin, doon po sa bunganga niyang kulubot, boom!
galing yung mga salitang ginawa niyang katarantaduhan. Di ba ho? O ngayon, sinabi mo live. Di ba? Sinabi mo on national television. Sinabi mo kung ano yung katarantaduhang ginawa mo. Eh, dinalaman ng buong mundo, ng buong bansa, lahat ng Pilipino, na yung ginawa mong katarantaduhan. Anong gusto mo? Hindi ka panagutin? Loko-loko ka ba? Boom! Hindot! Nakakaloka. Ito mga kaiksena ha. Panoorin natin to. Kagaguhan din na itong pilukan to eh. Ang sarap pektus yan eh. Diba? Paano ako kakalma? Paano ako kakalma eh? Yung ginagawa nila sa bansa, perwisyo. Yung ginagawa nila sa Pilipinas, puro kahihiyan. Lalo na itong kulubot na to. So, eto yun mga kaiksena. Basagin natin ang pagmumuka. Basahin natin ang trip nitong pilukan to. Better na! Like, share, subscribe. Gigil ako, te. Sobra, aga-aga, ha. Diyos ko, pasalamat kayo, naayos na yung kuryente. Kung di naayos, patay. Di ba? Ito, pakinggan nyo. Gigil talaga ako dito sa matandan to. Kluban. Kung mga kababayan, nakikita Video pa lang na nilabas niya, eh, oh. Wow, may ganun pa, eh. Cinematic. Ina mo. mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga Anong pattern? Loko-loko ba? Anong pattern pinagsasabi mo? Sheila Acacio, ikinakahiya akong maging INC now. Di na nakaka-proud. I am not one of them. Sorry po pero napakarami kong kilalang napakabubuti at napakababait na kapatid sa iglesia. Sobrang lapit pa sa akin. Hindi ganyan mag-isip. Hindi ganyan. At yung iba nga tinanong ko pa kanina, kayo, ano masasabi nyo? Hindi na tama yung ginagawa, eh, hindi kami sasama dyan. Kahit yung kamag-anak ko, tiyahin ko, hindi nagpunta dyan eh. Bakit? Alam nila kasing hindi tama. Boom! So ano to, Ka-Eduardo? Nasa tama pa ba kayong pag-iisip? Nagtatanong lang ho. Better na! Like, share, subscribe na agad sa channel. O, tuloy natin. Tingnan nyo naman yung drama ni Marcoleta rito. Sino sumusuporta dyan? Ako? Si paing ko pa yan eh. Boom! Suportahan ko yan. Ako sumusuporta ng ganyan. Tuloy. Tingnan nyo yung mind conditioning dito. daang araw, mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo. Wow, putang ina mo, nagmamalasakit. Saan? Saan banda? Nagmamalasakit ka para sa mga diskaya. Boom! Nagmamalasakit ka para sa mga 18 kargador. Boom! Nagmamalasakit ka para kila Sara. Boom! Hindi para sa taong bayan, king ina mo. Dahil yung tinatawag mo na malaking iskandalo ng korupsyon, hindi yan mawawala at hindi yan matitigil. Ano? Pero, yung sayo, hindi rin pwedeng hindi ka mapanagot. Ikaw ang may problema dito, animal ka. Boom! Ikaw ang nagsabi, umamin ka eh. Tapos ngayon, na napatunayan yung ginawa mong katarantaduhan, nagpapaawa ka kang ina mo. Better na! Like, share, subscribe na agad sa Pasintabi po talaga, hindi talaga ako magpipigil talaga. Kasi nakakagigil na yung ginagawa nila, hindi na talaga tama eh. Kung pinagpapalagay ko yung sarili ko bilang isang Grab driver, motorcycle rider taxi, 'di ba? Jeepney driver, bus driver. Perwisyo! Better na! Like, share, subscribe na agad. Perwisyo yung ginagawa nyo, hindi nakakatuwa. Inantong mga to, imbis na maayos ang magiging takbo ng pamumuhay dyan, ginulo nyo. Para saan? Para kay Sara? Para kay Marcoleta? Yung ina nyo. Gigil ako. Para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong Anong patotohanan? Eh halatang halata ka nga, nung nagkaroon ka ng Blue Ribbon Committee, kay Gutesa pa lang, meron kami ng pinapanigan. Boom! Hindi mo nga napatunayan eh. Wala nga kayo napatunayan na kahit ano. Kakampihan kita kung may malinaw kang ebidensya. Kung nasa tama yung ginagawa mo, putang ina mo, Marcoleta. Boom!
Tapos ngayon, ito, nagpapaawa ka? Sino ba may kasalanan? Kami? Inamin mo sa programa mo eh. Oh, ako ba nagkaso? Hindi, ibang netizen nagkaso, ibang organisasyon o kung sino man 'yan. O alam ng ombudsman yung ginawa mo. Ano yung papalampasin lang, kakampihan ka? Lakas ng topak din itong hindot na to eh. Matanda na ganyan, abogado pa yan ha. Tibay mo. Tibay ng pagmumukha mo, Marcoleta. Nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Oh, diyan ka nagkakamali. Ano walang pag-uusig? Tuloy ang Blue Ribbon Committee ah. Ginulo nyo lang eh. 'Di ba? Bakit? Nawala ka na naman kasi sa Blue Ribbon Committee. Yan tayo eh. 'Di ba? Napaka ano talaga nitong hindot na to eh. Kung gaano kapangit yung taong yan, ganun din kapangit ang budhi ng hayop na yan, sabi ni Erica Matsumoto. Yeah, baby! Sabi natin. Oh. Meron na pong isang demanda Oh. kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Oh. Yung isa na inakusa Putang sa tugtugan eh, no? Akala mo talaga nasa horror scene ka eh. Pakinggan yung tugtugan ha. Nung nagbibintang na siya, no? Bibigay na siya ng kung ano-ano. ng demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Katin natin. Sagutin natin. Alam mo, Marcoleta, hindi ito katulad ng investigasyon yung alin. Ampaw. Ang sabi ng ating Pangulo, pagdating sa pagkakaso ng kung sino man, di baling mabagal, wag niyong madaliin, basta siguradong mapapanagot nyo. Kayo, anong ginagawa niyo sa Blue Ribbon Committee? Puro bintang, puro kung ano-ano lang. Wala kayong inilalabas na ebidensya. Kailangan masusi at talagang merong kay hinatnan pagdating ng dulo. Paano yung kay Bonoan, Direk? Boom! Ewan ko lang kung may alam na kayo Yung kay Bonoan, gagawin o ginawa na daw state witness. Ito tanong, di ba? Hindi ba't ikaw ang mga diskaya na pinaka main character ng napakalaking korupsyon sa flood control project? Gusto mo maging state witness. Pero ang tanong, pumayag ba sila sa kasunduan na sila ay magsosooli ng pera? Paano si Bonoan? Yun ang hindi pa nadidisclose kung ano ang deal kay Bonoan para maging state witness. Kung talaga bang siya ay makakaligtas or pwedeng state witness siya pero siya ay mananagot pa rin. As in, bumaba ang kanyang sentensya. Pero hindi ibig sabihin na wala pa tayong alam kung buong absuelto na siya. Pero si Marcoleta, mind conditioning ang tinatatak sa mga bobo nilang supporters at mga uto-uto niyang kakulto. Better now! 'Di ba? Kakahiya kayo. Grabe. Ang layo-layo talaga ng mga kilala ko na ganyan, kapatid nyo. Ang layo ng pag-uutak. Ang layo ng katangian at pagiging mabuting tao kayo. Halatang halata kayo. Ang gigigil ako. Isit. Kung di lang mahal tong screen ko ng monitor, baka nasuntok ko na to Boom! At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. Kailangan, patunayan mo muna. Yan ka na naman sa kwento mong hinayupak eh. Ito yung pangit dito sa pagmumukha nito. Ito yung pangit sa mga sinasabi nito eh. 'Di ba? Ang galing nilang gumawa muna ng istorya, tas pagdating ng dulo, pag na-verify, ay pasensya na po. Boom! Tulad na nangyari sa mainstream media. Inakusahan niya, bayaran daw. Biniresbackan siya. Sino pong bayaran? Sino po? Asan po ebidensya nyo? Wala akong sinabi. Better now!
Hindi ko sinasabing lahat. Wala akong anong sinabing bayar. Kung inan to, fake news. Oh. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Oh, di ba? Mind conditioning, wala na daw kakampi. Alam nyo, maniniwala lang talaga dito sa mga to. Mga bayaran, mga bobo, mga tanga na hindi nag-iisip. Ang maniniwala sa kanya, sa kanila, ganong kalalaya mga kaiksena. Kaya yung mga nakita nyong tao kanina, lahat yung bobo. Boom! Oh. Kung hindi man nila amining bayaran sila, lahat yung bobo. Oh. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Wow, putang ina mo. Gusto mo managot sa korupsyon. Gusto mo mag-imbestiga ng korupsyon. Pero yung korupsyon na ginawa mo, ayaw mo panagutan? Ng ina mo. Kasalanan pong matatawag yan. Wow, talagang nilalason yung uto-uto nilang mga tagasunod, ano? Ang kasalanan ko lang po. Tang ina mo, ano kasalanan mo lang yung nag-imbestiga ka? Paano yung kasalanan mong inamin mo? Wala? Better na! Like, share, subscribe. Di ba? Mr. President, mag-martial law na tayo. Ang titigas na mukha nito mga to eh. Di ba, malditang lola? Oh. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Wow, buong tapang daw. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Alin ang totoo? Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sa Wala pa nga eh. Hindi mo pa nga mapatunayan eh kung sinong totoong nagkasala. Wala pa. Anong malaman ninyo ang totoo? Ang inan to. pagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi Ayun na. Oh, kita nyo na yung ano ha, linyahan ha. Ngunit, kapag ako'y inaresto na. So, kinukonsensya niya yung mga bobo niyang mga tagasunod. Di ba? Na wag silang pumayag na arestuin si Marcoleta. Kasi nga naman, kawawa naman dahil ginawa lang daw niya yung trabaho niya. Anong trabaho ginawa mo? Meron direct, ano yun? Pagtanggol yung mga Duterte. Boom! Oh. hindi na po matutuloy yan. Wow! Putang ina mo, parang ikaw lang ang taga-usig sa bansa ah. Parang ikaw ang magpapanagot lang sa mga korap na tao ah, o mga politiko ah. Kapag wala na daw siya, o wala na daw magpapanagot. Bago ka maganyan-ganyan, marami ka pang atraso sa taong bayan. Tang ina mo, Marcoleta, yung 2K na pangako mo, hanggang ngayon nabulok na. Boom! Parang mukha mo. Yeah, baby! Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Hindi nga yan maililibing sa limot. Dahil hindi kami kagaya ng mga followers yung mga utu-uto. Alam namin na dapat may managot at alam namin kung paano gamitin ang due process. 'Di ba? Oh. Paano ka naman magkakaso? Paano ka naman magpapahuli kung wala ka namang matibay na ebidensya? Kung wala namang paninindigan yung magiging kaso, hindi tatayo. Nak ng tutsa talaga oh. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Oh, 'di ba? Paawa na naman. Paawa na naman. Yan ginawa talaga nilang panangga yung mga uto-uto nilang mga kasamahan para lamang dito sa pagmumukha nitong hindot na 'to. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. 2 ibon sa isang putok ka pa, ha? Oh. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi Paanong planado? Pwede mo ba sa aming ilatag ng maayos yung sinasabi mong planado? Pero syempre, anong asahan mo? Walang ilalatag yan. Kwento na lang niya, ganun. Ito po ay maliwanag na planado. Wala na, ganun lang. May not like how I answer. Isa ka pa. Ina mo. Oh. 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Oh, yari ka na naman kay Ping Lacson. Mahilig talaga tong mga name dropping. Tapos kapag binanatan, iyakin naman sa programa niya. Better na! Like, 'Di ba? Oh. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo.
Parang alam na daw ni Ping Lacson mangyayari. Sa lahat po ng nakikinig, huwag kalimutan po sanang paki-like at paki-share po para malaman ito ng iba natin mga kababayan at medyo matauhan sa ginagawa nating pandidibang dito sa hindot na si Marcoleta. Oh. Garapal, putang ina mo. Better na! Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit tapos? hindi po dahilan yan Oh, para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. na magpaawa na naman. Hindi po dahilan yan para tumigil daw siya sa paglilingkod. Ayos ah. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Utang ina mo, pinagtiwalaan ka nga eh, tapos hindi mo sinusunod. Ang pinaglilingkuran mo lang, mga Duterte. Hayop na yan. Yung pangako mo nung botohan, nung eleksyon, sabi mo, 2K. Boom! Asa na? Di ba wala? Oh, wala kang ginagawa kahit ano. Ang kapal ng mukha nitong putang inan to. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Oh, narinig nyo ha? Maliit na bagay daw ang sakripisyo na gagawin niya, which is yung arestuin at makulong. Oh, sigurado ka ha? Eh bakit parang ang datingan eh, ginagamit mong panangga ngayon, itong mga kakapatid mo sa pananampalataya mo. 'Di ba? Obviously. Naku, sa tingin ko hindi maliit na sakripisyo yun. Kasi kapag nakulong ka nga, ito sinasabi ko na sa inyo mga kaiksena nakarampa. Kapag nakulong yan, sigurado, bawal ang wig. Better na! Actually, hindi bawal. Ang problema, mainit sa kulungan. Hindi pwedeng special treatment. So, pag nakawig ka, napakainit yan. Ang kati-kati. O, lalo na't kung talagang kalbo o panot ka na, tapos pinatong mo lang yung buhok, ang kati niyan. So, paano gagawin mo? No choice ka niyan. Tatanggalin mo yung wig mo. At pag tinanggal mo yung wig mo, mukha ka ng alin? Mukha ka ng roll-on. Better na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Di ba? Nanto. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Wow. Anong connect nun? Sa sakripisyo mo, may pakita ang kahalagahan ng mga Pilipino? Wow ah. Talagang nanguuto. Nanguuto itong putang inan to. Oh. Kahit po sa mahirap na kalagayan nating ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag. Better na! Like, share, subscribe na agad. Ayan na. Ayan na. Wag daw pumayag. Wag pumayag na alin. Na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Ah. So, yung sinasabi niya wag baluktutin, wag pumayag baluktutin ang katwiran dahil sa kanyang mangyayaring pag-aresto. Paano? Ha? Paano? Sige nga. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa Yan! Name drop na naman si Ombudsman. Okay? Dito, alam ko rin siya sabihin niya. It's all about na sinabing yung Bendalo. Ang dami kasing tanga doon sa usapin ng Bendalo na sinasabi ni Erwin Tulfo eh. 'Di ba? Oh, gusto niyang palabasin ngayon dito yung Bendalo na yon talagang bumali talaga na, alam mo yun, ang ibinenefits niya, para sa kasamaan. Hindi naman eh. 'Di ba? Para saan ba kung bakit sinabi yon? Yung, sometimes you have to bend the law. Halimbawa nga, mga kaiksena, ano nga yung sinabi ni, eksaktong sinabi ni Erwin Tulfo, patungkol doon, iba ang palalabasin nito ni Marcoleta sa sinabing bendalo. Pag sinabi mo kasing bendalo lang kagad, parang yung mismong batas na agad ang binawi. Ang alam kong issue niyan yung patungkol sa state witness na mangyayari para dito kay Diskaya. Kasi nga, kailangan mo nga na
mag-surrender ng ninakaw o nanakaw nyo o nakurap nyo. Ayaw nga ng mga diskaya, di ba? Tapos, yung issue na ang nag-decide nun o ombudsman, parang ganon, o DOJ, na sila ang magsasabi kung dapat kang magsoli ng pera o hindi. Kasi pinagpipilitan ni Marcoleta na wala daw sa Constitution, wala daw ganito. Pero ayon sa Constitution, ang DOJ may karapatan para magsabi, para magsabi ng isang, ano naman tawag doon? 'Di ba? Yung kasunduan, parang ganon. Sabi ni Sense, to bend the law is to compromise. To bend the law is to compromise nga. Yung usapin mga kaiksena is patungkol doon sa hindi pagpayag ng DOJ na maging state witness sa mga diskaya ng ganun-ganun na lang. Mga kaiksena, papayag ba kayo? Gusto mong maabsuelto at gusto mong maging state witness yung isa o yung pinaka number 1 na top contractor na pumaldo ng pumaldo. Tapos ia-absuelto mo nang wala kang babawiin sa kanila? Ganun ba gusto mo, Marcoleta? Hinginan to. Oh, may pasabog si Pebbles, pataling na daw bukas ang Saraulo Army. Nako. Luwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. Oh, At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. oh, 'di ba? Wala siyang paliwanag patungkol doon sa Bendalo issue ni Erwin Tulfo at ni Ombudsman, 'di ba? Naintindihan nyo? Gusto niya lang ipakita yung hindi naman paintindi kasi nga wala nga, hindi kompleto eh. Gusto niya lang lasunin yung utak ng tao sa salitang Bendalo. Pero hindi niya ipiniliwanag yung buong konteksto kung bakit nagkaroon ng ganong sagot si Erwin Tulfo at pagsang-ayon ni Ombudsman o ni DOJ. Hayop talaga to. Sobra-sobra talaga ginagawa ng mga Duterte ngayon, mga kaiksena. Alam nyo ho ba kung bakit? Oh. Ha? Bakit? Kasi nga po, mga kaiksena, talagang maliligwak si Sara Duterte pagdating na at sinimulan ang impeachment trial, at kapag nabuksan pa yung BIR box na mag-asawang yan, ligwak talaga at wala na silang magiging pambato para makabalik sa power. Nakakuha nyo mga kaiksen? Sino i-ano nila? Si Baste? Boom! Bading! May not like how I answer. Sino? Si Pulong? Si Raulo? Boom! Oh. Sino? Si Kitty? Bangag! Boom! Nasaan ba yung tubo? Di ba? Anong si Bongo? Alin yan? Artista? Nang may topak kayo. Oh. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Oh, 'di ba? Kahit- So, nangungumbinsi siya ngayon na wag daw pumayag. Pagka ibig sabihin nun, pag hinayaan niyo si Marcoletang mahuli, parang pinayagan niyo na magkaroon ng pagbali o ng katwiran. Yan. Kulang yan sa aklat ng Kaalaman Direct. Mamaya. Yeah, baby! Oo, tuloy tayo. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Ilaban daw ang katwiran. Wala nga sa katwiran yung hulog mo, Brad. Antindi mo rin eh. Ang dami na pong mga abogado nagsabi na walang kawala si Marcoleta kasi recorded. Oh. Thank you so much the afterthought. Ayan. Thank you for correcting. Tama yung sinabi niya. Iba yung bend at break, 'di ba? Pag bend, ito kunyari yung law. O iba, andali namang intindihin, 'di ba? O bend, binukluktot mo. Yung break, pinutol mo. 'Di ba? Andun pa rin yung batas, naka-bend lang. Pero yung isa na break, andun yung binali mo eh. 'Di ba? Parang di nalalayo sa mga tinatawag nilang, 'di ba? White lies. Pwede na 'yan, 'di ba? Pwede na 'yan. 'Di ba? Masamang magsinungaling.
meron man tinatawag na white lies. Ano yung white lies? Halimbawa, si Marcoleta, mamamatay na. Kunyari lang to. Mamamatay na siya. Pero, para hindi siya, halimbawa, 5 oras na lang. Halimbawa lang to, 5 oras na lang. Nagpunta sa doktor, tas na-diagnose, tas pinignan, ganyan. Sabi sa yan doktor, sa pamilya, 5 oras na lang pong itatagal ng buhay niya. So, syempre, sabi ngayon, punta ka niya sa kay Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, kamusta? Anong sabi ng ng check-up ko ng doktor? Anong nakita? Wala, you're in good shape. Masyado ka lang daw pagod at nothing to worry about. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel. 'Di ba? Nagsinungaling ka para hindi siya lalong manghina at malungkot. Pero deep inside, yung pamilya niya malungkot, hindi, tuwan-tuwa. Pero na! Like, share, subscribe na agad. 'Di ba? Nakakaloka. Yun yung tinatawag na white lies na pwede mong i-connect doon sa sinasabing bend the law, not to break. 'Di ba? Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Hindi ba yung katotohanan, 'di ba? The truth will set you free. Bago 'yan, Marcoleta. Pero na! Like, Ang katwiran ang magpapalaya sa atin. Paano ko yung katwiran mo baluktot o bendin? Paano yung katwiran mo bulok? boom! Paano yung katwiran mo sablay? Edi hindi ka rin napalaya o gag. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa Ang talagang dapat sinasabi diyan, the truth will ano? Ang galing Pero na! Like, share, subscribe. Will set you free. Ang galing. Galing naman ang mga kaiksena ko. Galing sumagot. Say apple. Say it. Say. Say. Yeah. Apple. Ang galing. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel. Di ba? Sumagot nga ni. Try natin. The truth will set you free. Sige. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako. Ayan na. Siyempre pa, dito magmamana to kay Kawatano. Gagamit na naman to ng Bible verse? Hindi. Siyempre, gagawin na naman pananggalang at para magmukha silang banal-banalang asong ulul. Babanggitin na naman yung Diyos. Na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi sa Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Wala na, ginamit na. Bumigkas na naman. Gagamit ako pero pakinggan nyo kung paano ko gagamitin to. Lord, pasensya na ho. Pati ho kayo nadadamay. Imbis na kayo ho ay nandyan, nakapokus kayo sa mga mas nangangailangan ng tulong ninyo. Tinatawag pa kayo ng putang inan to. Pero na! Like, share, subscribe. Ay mo, Marcoleta, wag mo na, kahit sino sa inyo, wala kayong K, di ba? Ang kapal na mukha nyo para sa pansariling interest nyo. Sabi pa kayo ng sabi ng mga salita ng magtawag ng sang Panginoon, sa Diyos, Bible verse. Tigilan nyo! Tigilan nyo. Hindi ako banal. Hindi ako sobrang reliyosong tao, pero hindi grabe, no? Grabe, intindi talaga ng mga pag-ugali itong mga hindot na to. papayag. Naniniwala ako na palabas lang ang lahat na sinasabi niyang handa siyang magpa-aresto, handa siya. Hindi.
takot yan. Yung ganyang itsura, mukhang bading. Pero na! Parang matandang parang matandang bading na 150. Psst, 150. Kung ayaw mo, kulayan kitang buhok. Highlights. Pero na! Yung parang gano'n, no? Spike, gusto mo. 150, tapos bigyan kita ng vitamins tsaka isang Dunkin' Donuts. Yeah, baby! Meron kasi akong may kakilala kasi akong dati, kaya lang patay na eh. Bakla, oo. Tawag dito, meron kaming tropa. Pogi, artistahin. Oo, ganyan na ganyan yung tsura ng bakla. Kaya alam ko yung ba't alam mo nga, Derek? Kasi sumasama ako dun para makakain ng donut, ng Oo, pagka tinawag niya yun, libre gupit, madadamay ako ngayon ng ng kulot ako eh. Nagpapareband. May not like how I answer. Ay, andyan pala si Biyahe ni Koy TV. O, ayan. Sa mga hindi nakaka-subscribe pa kay Biyahe ni Koy, isa sa ating kasamahan sa Vengador. Ayan. Pero na! Subscribe na agad! Yan ka na naman sa doon na lang sa Vengador natin niya kasi maganda tong maganda tong mga nangyayari ngayong pag-usapan pag sa Vengador. Doon natin bakbakan ng bakbakan yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe, support Biyahe ni Koy TV. Yan, paki-subscribe niyo yung isa sa kasamahan natin sa Vengador. Siyempre, si Nyolo, at si Mike Cervera. Kaya lang, mayayaman na yun, Koy. Boom! Pero na! Charot lang. Eto na. So, yun na nga. Oo. So, may kamukha talaga to eh. Kaya lang patayin. Kinamatay, Derek? Binaril. Yeah, baby! Bakit binaril? Kasi ng estapa, ng alin, hindi binayaran yung isang boylet. Pero na! Ay, yung patay. 150 na nga lang, tinakbuhan pa. Ngayon, nakita siya nung binuking niya. Patay. Nakita yung Tapos kinuha yung susi. Yung susi ng parang parlor, ninakawan pa. Hi, Annalyn, 3048, birthday niya daw. Happy birthday. Hi, Ma'am Teres Hellman. How was your day? How was your... how was your... Islang ba yan? How are you today? Pala, how are yours? Tuloy natin. Punta na tayo sa bakla. Kasi mukhang bakla, oh. Parang parang tatay ni Fanny Serrano. Charot. Yeah, baby! Joke lang, Tita Fanny. Shoutout. Joke lang. Game, tuloy na natin. Na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Di ba? Yan ang mind conditioning ni Bulldog. Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Direk, may nasusulat ba kay Mark Fuleta? Direk, last day na pala ng June. Oo nga po eh. Biyani ko, ba't di ka naka-live? Nakatatapos mo lang ba? May nasusulat daw ba kay Marcoleta? Ayan. Ay! May buhay naman. Judy Basco, maraming salamat po ng bonggang-bongga. Pero na! At kay Joyce 14, ayan, maraming thank you po. Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento. Ngayon mga kaiksena, meron tayo dito, Joyce, thank you Oo, tawag dito. Mamaya sa Vengador na lang yung nasusulat natin para marami tayong bala, marami tayong pang-asar. So, bibigyan ko ngayon mga kaiksena ng isang video, medyo mahaba to. So, dito, i-explain mismo, ng ombudsman ang basis ng plunder case ni Marcoleta. Hindi ko kasi maintindihan dito sa putang ina si Marcoleta kung bakit ganyan ang pinagsasabi. Tira. Ito mga kaiksena, kasama po natin dito mismo yung spokesperson. Crush ko to eh. May not like how... Sino? Crush ko to. Oo, ng ombudsman. Para mas maliwanag po mga kaiksena para yung mga ibang DD shit, andalin yung soplakin.
Assistant Ombudsman Jose Dominic Yan. Clavano IV. Yan. Maala sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman. Good morning, sir. Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Apo. Opo. Maraming development sa Ombudsman pa. Lalo pa nga't nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin. Meron na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may Charot lang. Charot lang. Kinikilig eh. Bakit ba? Wala akong regla eh. Tuloy natin. Ito intindihin nyo mga kaiksena. Ito na nga. Minsan lang maglandi, pinapaano nyo pa. Huwag nyo ang kontrahin yung paglandi ko. Pati ba naman yan? Tumataba siya now. Siyempre, alaga ako yan eh. Tuloy natin. Pinremulya, unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodan Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Once again. I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan. Ulit-ulit na tayo. Paano Ang cute ko ba? Pag kinikilig ako, gano'n. Mamaya ulit. Wait lang. Ay, taray. plunder, pero please refresh naman. Kahit ako nalilimutan ko yung paliwanag eh. Paano nauwi sa plunder yon yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Opo. Wait lang, Crush. Wait lang. Ay. Halika. Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung Yung mga DDS na nakabantay dyan, nakikinig Ang tangina nyo ito, pakinggan nyo Bobo nyo eh. plunder law, may nakasulat na mga Wait lang. Go baby. acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds. So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang Hindi kasi, ang tanga kasi ng mga DD pag sinabing gift, ina-expect siguro nila material kagad. Pwede namang maging gift yung alin? Yung mismong pera. Halimbawa galing sa negosyante. Gift din yun. Di ba binigay nga sa'yo eh. Anong tawag doon? Utang? Mga utang ina nyo, mga DD talaga kayo. Bobo nyo talaga eh. Nakakatawa pa, si Marcoleta, abugago. Pero syempre, i-ignore niya yung mga ganyan. Ang sasabihin niya lang, hindi naman yan hindi naman yan public funds. Di ba, baby? Charot lang. ang act na nakalista dito ay talagang private funds. Oh. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Oh. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman. And at that time, nag-file ho siya ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya. Diba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga. Baby, wag ka masyadong ma-excite. Wag masyadong andito lang ako, support kita. 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga for another public office or if you're running for the same office again. No? So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kanyang SOSE. Patay. So,
sa COMELEC hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang SALN. At by his own admission sa kanyang mga panayam sa Programa niya mismo, baby. Sa programa niya mismo, baby, na saganang chismisan. ibang station, no? Admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng I think 25 million or something to that effect. Tama, Na 25, bumu- 25. 25 million po. Opo, oo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. Oh, maliwanag, 'di ba? Pag kumandidato yan direct support mo, hindi, mawala na siya ng time sa akin. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Yeah, baby! Charot lang. So, yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kahalaga unless it is for the campaign. Oo. Pero hindi niya dineclare. Doon pa lang nagpapakita kasi ng natatakot si Marcoletang ma-disclose nga. Ano sabi? Alam mo, sabi nila sa akin bigyan kita ng pera. Pero ang hiling namin wag mong i-disclose. Di ba yun ang sabi niya? Yeah, baby! Oh, sabi ni Marcoleta. So, kasi kung ako yung binigyan na yun, para sa kampanya ko ba't kayo nahihiya? Huwag kayo mahihiya. Di ba? Be proud. Ganon. Oh, ba't kayo nahihiya na ilagay ko yung pangalan nyo? Utangan kayo? Oh, ganon. Oh. Sa SOSE niya. So, hindi niya ginamit doon. So, balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaki na halaga. Kahit kami po, sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, talagang, yun, either bribery or even plunder yun. And that Actually, goes for any public figure. Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi Correct, sa correct. isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabing plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaban ng bayan. So, Di ba? Oh, maliwanag, di ba mga kaiksena? Maraming salamat, Lorena Fajardo. Direct nakakawala ng pagod yung flirt mo. Sige, mamaya ulit. Di ba? Oh, tuloy tayo ha. Maliwanag ha. Oh. hindi rin pala, hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Ang liwanag, ano ba naman? Hindi naman nakikinig tong anchor nyo. Pinaliwanag ko na nga kanina eh. Hindi lahat ng ibig sabihin na gift ay kailangan maging material at o maging pera na pondo. Hindi. Minsan pera mismo galing sa akin kunyari, tas politiko ka, bigyan kita ng pera, sa'yo na yan. Ang tawag din gift. Diba? Oh. Halo, kanto mga to. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo Thank you ulit Lorena Fajardo illegally. Opo. Pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Pero meron ding iba. No, meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. Oo. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito. So, pwede na siyang, sabi kasi ang bali-balita, kakasuhan. Wala Wala pang pang kaso. formal. So, yung ang i-file na, kasunod na doon, Warrant. aarestuhin na siya. Opo. Well, ano Nako, po yan? opo daw, opo. Marcoleta, nako. And that's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basihan sa resolution na lalabas na po. Kaya naman pala takot na takot talaga ang mama, 'di ba? Si Peluca, 'di ba? Oh, kaya ginagamit niya ngayong pananggalang yung kanyang
tag dito, relihiyon. May mga kawawa. Alam nyo, nag-uulan pa. Init, ulan, pagod. 'Di ba? Hindi na tama yung ginagawa nyo. Wala talaga sa hulog. Sa totoo lang. Kung halimbawa ako kunyari ang merong religious group, hindi ko kayo para papuntahin doon. Magpainit kayo ron. Magmukha kayong kawawa. Magmukha kayong timawa ron. Hindi ganon. 'Di ba? Kung meron tayong malaking Colosseum, doon tayo magsama-sama at iingay natin lahat ng mga ating problema sa gobyerno, problema sa ganito, hindi ba? Aabalahin mo lahat ng tao na sa lugar na yan eh. 'Di ba? Yung kaayusan sa lugar, nagambala. Negosyo, traffic, mga ganyan. Sinabi ko na kanina eh. Paulit-ulit, direct. Kumbaga partner, depende na sa Sandigan Bayan kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan, hindi Yes, sir. ombudsman, partner. Kumbaga sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko? So maliwanag tayo dyan, tatalo na tayo Ito pang ikakagulat nyo mga ka-eksena. Kaya ang tanong dito, sino ang nag-utos sa kanila na biglang magsulputan at mag-rally dyan? Okay? Sino? Sino ang nag-organisa? Sino ang literal na nag-utos? Kaya dapat malaman talaga yan direkta. Okay? Bakit direct? Ito na nga, ang pinakamalupit. Ano po? Ayon mismo, kay MMDA Jen Torre, walang permit. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Uy, Direk, baka fake news ka naman. Sipin nyo, bigla-bigla kayo ng bulahaw ng gulo dyan, magagawa kayo ng ganyang eksena, wala pala kayong permit. Ebidensya, Direk, eto. Sir Nicolas Torre, magandang umaga po. Good morning, GM Torre, Romel Fuertes at Jackie Recio. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma sa programang Damdaming Bayan. Kamusta po ang sitwasyon sa EDSA? Heavy pa rin po ang traffic natin at nagre-negotiations pa ang pulis at saka yung mga Iglesia ni Cristo members at mga leaders nila kung paano resolbahin itong situation na ito. So good thing meron nang makikipag-usap sa mga autoridad coming from the Iglesia ni Cristo. Opo, may mga pag-uusap na pong ginagawa. Ulitan naman natin dito sa ating area. General Torre, bago po nangyari itong malaking pagtitipon na yan sa EDSA, kayo bilang dating naging PNP chief, hindi nyo pa natunugan yung mga ganitong pangyayari? Akala ko Marcoleta, yung pinagmamalaki mong bendalo ito nga breaking dalo to. Boom! Walang permit. Pero na! Ang kapal ng mukha nyo, putang ina nyo. Punta-punta kayo dyan, manggugulo kayo dyan, mga abala kayo. Tapos wala naman kayong permit. General Torre? Yes sir, sa ganong MMDA naman ay hindi naman yun ang ating primary na trabaho sa ngayon, kaya kung pwede i-direct nyo na lang yung intelligence. Sino yung tumatawag? ICC? Hindi, sa akin yun. Tumatawag yung sino to? Tumatawag sa akin si Brother Josel. Boom! Sino yun? Basta, si Brother Josel. Tumatawag. Siguro may tatanong tungkol sa aklat ng karunungan. Just questions. Okay. Sa ating security forces. At ano-ano po ba ang iba pang mga precautionary measures na nakalatag sakaling magtagal itong pagtitipon na ito sa parte po ng MMDA? Well, ang ating primary consideration dyan ay siguraduhin na ang ating mga kalsada ay open at accessible sa ating mga kababayan para tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw ng ating mga sakyan na tao sa atin. So ilan po ang i-deploy nating mga tauhan ng MMDA dyan sa kabaan ng EDSA? Sir, tinanong niyo kung ilan? Kasi Yes.
Naka-maximum tayo ng deployment dyan, ano? Andiyan ang ating mga nag-augment actually tayo dyan. Malapit na tayo sa 1,000 tao dyan na mga tao natin na dineploy natin dyan together with the traffic aids natin, pati na rin yung mga SPSECO natin, yung nag-maintain ng kalinisan at kaayusan, nilagay na rin natin para makatulong sa pagtataayos ng lugar. Sabi ni Elvira Flores, nakakahiya ka, putang ina mo, Marcoleta. Boom! Direk wala nun. Ay, wala ba? Mali pala yung basa ko. Nakakahiya ka na, Marcoleta. Harapin mo ang kaso mo. Huwag kang magtago sa kapatiran. Hindi kublihan ang INC. Tama. Oo. Lugar. Jackie, may tanong ka kay GM Torre? General Torre, yung dito po sa EDSA, no, yung EDSA po kasi sinara. Meron pa po bang ibang mga kalsada kayo na nakikita na sarado ngayon? Hindi naman totally sarado, pero napakakapal po ng daloy ng trapiko. Unang-una na nga, yung dito sa harap namin, yung Julio Vargas. Kasi ang dulo na ng mga Julio Vargas, isa ay Ortigas. At kung lalabas ka papuntang Makati, ay dapat mag-U-turn ka sa ilalim ng Ortigas. At yun po ay napaka-baradong-barado po yun. So, abot po ang traffic na to. Buti na lang, di tinapat ng ano yan, ng Webes, Bengador. Na? Traffic yan eh. Kung mag-aangkas pa ako, tapos umulan, putik na yan. Oh. Boom! Masakit isipin yung basa ka pa niyan. Diba? O kaya kung mag-grab ka naman, tagal mong nakahindo. Pero pabor ako doon, makatulog ako. Makatulog ilang oras na biyahe. Yung kailan nito hanggang 20 na po sa seaside. Tapos yung Ortigas mismo sa kabilang side ay apektado rin. Yung Meralco Avenue nakakaramdam din ng pagsisikip sa kanto dahil nga naman lahat yan ay sa Ortigas ang tungo. Hanggang Meralco Avenue yan, Papasig, damay-damay lahat yan, sikip niyan. Tingnan nyo. Oo. Obviously, yung ating White Plains ay sarado talaga lahat. Dahil nandun mismo stage. Tapos yung Temple Drive, yung Katipunan. Dapat to, bayaran to lahat ng mga ano eh. Yung mga na-traffic dyan, yung gasolina nila i-refund. Ang tagal mo nga, maubusan ka ng gasolina dyan, ang tagal. Paano abutin ka dyan ng 1 oras, 2 oras, magkano rin yun? Diba? Oh. Medyo apektado din talaga. So wala pa po tayong binubuksan na daan bilang alternative route, GM Torre? Bukas naman po lahat ng mga alternative routes natin. Pwedeng gamitin ng ating mga kababayan yan na naapektuhan dito sa mabagal na daloy nga ditong directly affected na mga kalsada. So we encourage na yung kung pwede rin lang kahit na medyo malayo-layo ang magiging biyahe, kung pwede rin lang na gumamit ng alternative route. Ano daw? Wait lang. Direk, official representative ng INC nagsalita na at nakakasuya talaga ang pinagsasabi. Ay, nako. Saan? Saan nagsalita? Hanapin natin. Sige, mamaya. Gumamit ng ating mga kababayan. General, yung ito po kasi, alamin lang po namin yung sa panig ng MMDA. Dito po kasi sa rally na ito, meron po bang permit? At kung wala po, ano po ba yung magiging aksyon ng MMDA sa bahagi po ng MMDA tungkol po dito sa naturang rally po ngayong umaga? Wala talagang permit itong rally na ito. Wala ring abiso, walang coordination. Kaya nga, opo. Ito ay talagang ginawa lang nila unilaterally. So, sa ngayon ay ina-assess pa ng ating mga law enforcement agencies kung ano ang magiging kaukulang aksyon regarding sa bagay na ito. Last question on my part, GM Torre. Sa panig ng inyong ahensya, wala pang ipinapaabot na abiso ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung hanggang anong oras sila mananapili dyan sa area ng EDSA na yan, General Torre, sir? Okay. So, maliwanag mga ka-eksena. Walang permit sinabi yan ni Jen Torre ng MMDA Chineme-Eneme. Maaga pa yan, walang permit. So, tingnan natin ngayon ibang latest na kaganapan at kung meron nang nagsabi na kung meron nang tawag dito, nagsalita. Sabi nung nag-comment dyan kanina, nagsalita na daw. Salita. Wala naman So, makikita yon. Grabe, abala talaga. Kakahiya. Tingin tayo ng live sa mga DD shit.
Ma'am Jessie G, maraming thank you po. Hanggang Kaintana Daman Traffic, grabe. Ano? Ay, grabe, lala. Sa bagay, kanina ba yun 2 hours? Mahigit na 3 hours, 4 hours na, oh. Tingnan yung perwisyo nito mga putang inan to, oh. Buisit. Di ba, Ma'am Jessie G, buti na lang. Subscribe na agad sa channel na Thank you po. Ito. Diyos ko. Tingnan natin to. Tumingin tayo sa vlogger na mga DDS. Tingnan natin. Kung ano meron dyan. Ito mga tag dito. Mga dugyot. Ang pangit ng camera. Ano ba yan? Ang pangit ng audio. Magla-live na laang. Di pa ayusin. Oy! Ano yan? Japanese porn? Nasaan ba yung tubo? Yeah, baby! Yung meron na, lumabas na! Kasi wala, papasok pa! Ba yan? Di ba, Marley? Walang kwenta. Ibayin natin, walang kwenta. Walang kwenta yung pinagsasabi, nonsense. Wala. Talagang ano lang, para makapag-vlog lang sila. Dito tayo. Ay, na-video na, available na, binura naman, oo. Kasi binubura nyo. Ang mga nakalive, puro ano Pero ito, SMNI. Itong DCRH. Julio Vargas. Binura din yata, Dito tayo sa nagkahulihan kanina. Saan na yun? Nandito si Katonying, Quiet. Wala. Wag to. Wait lang, hinahanap natin yung ibang nakalive kasi yung iba, copyright. Tulad nito, Net25. Yan, Net25, SMNI. Ano pa? DDS Vlogger. Tingin tayo ng ibang live nila. Ano to? Tapos na rin. Ito. Ano to? Si Dante Marcoleta, ang ating senador, ay simpulo lamang ng ating prinsipyo. Ang ginagawa sa kanya, ang ginagawa sa marami na kinasuhan. Kita nyo na, Mike Defensor na naman, Subscribe na agad sa Mike Defensor, tapos ang audience, Iglesia ni Cristo. Patay tayo dyan. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Di ma? Anam na, inom manimununin, Di ma? Mami naman na na man yun numama. Mama kami. Manumama ka niyan, hindi naman maain yan. Ano man, namayad yan Subscribe na agad. Hindi na mamayaran yan na mangunama. Di ba? Dapat naman yung mangnani kayo yung mangnani. Hindi naman kayo mga mayanan na mga pira. Bangon. Subscribe na agad sa channel na laging di ba? Alam nyo na mga ka-eksena. Naknantucha talaga, Kasama na si TV Borgo. Ako po, 7 na ang kaso ko. Nagpapaawa pang tanga. Ako po, 7 na ang kaso ko. Good luck. Ginusto mo yan Gawa kayo ng mga ka-fake news tapos gusto mo maawa kami sa'yo. Gago pala to Diba? 7 na yung nadampot direct visit yung mga sumasama sa rally na yun. Lalo na yung nanagasa ng pulis. Yung isa nanuntok ng pulis. Grabe, no? Pagpapaluktok ng batas. Bendalo daw, bendalo. Isa ng script di ba? Namin naman ni Amono, miminiin yung mayang. Huwag nyo miminiin yung mayang. Guys, wag miniin yung mayang. Mamaya mamaong. Mamaong. Anak!
ay pinabayaan natin. Hindi tayo kumilos. Hindi tayo kumibo. Ang iisipin na lang ng mga magnanakaw. Pwede pala siya magnakaw. Bilyon-bilyon. Trilyon-trilyon. Basta kakampi niya ang Malacanang. Kakampi niya ang palasyo. Absuelto. Protektado. Wala po tayong kaso. Papayag pa tayo! Alam niyo na mga ka-eksena kung anong gusto nilang mangyari. Yung salitaan ni Mentor, maimok na nao na manguno. Diba, Royce Kusina? Good buntag dyan, Direct Winter na dito sa Sydney, RIP na pala ang DDS vlogger. Oo. Oo, Royce Kusina. May budget na natanggap. Thank you may budget. May budget na natanggap. Kaya dapat mag-rally sila. Bayad tawag dito ngayon kitang-kita. Saan talaga galing ang kulto ng Dotae. Yan. Tuloy natin konti na lang. Destabilize talaga gusto mangyari. Linyahan ni Defensor talagang gusto yung magkaroon ng gulo. Kaya dapat dito, Ombudsman, DILG, NBI, PNP, kung may warrant na, hulihin nyo na yan. Narinig niyo yung sinasabi ng mga tanga. Laban. Ano yung sex bomb? Bakit papa, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Sana get ow. Ito kung sino man po yung mga INC na nasa katungkulan at mataas na nandyan. Nako. Siguraduhin nyo lang po na yung ginagawa nyo ay hindi magkaroon ng, alam nyo na, yung may masaktan, mamatay. May mga pamilya yung mga yan Dahil dito sa mga putang ina mga politiko na to, pansariling interes, ginagamit yung mga kanilang kapatid sa iglesia para sumama sa ganyan. 'Di ba? Imbis na nahimik yung mga yun na nagtatrabaho, nasa pamilya, kung ano man ang kanilang ibang gagawin, nandyan para magaganyan dyan. Tapos, 'di ba? Grabe, no? Ang dami nilang pera, no? Itong mga to, no? Naki! Yak! Alam nyo ba yung mga nagsabi ng ganyan? Ito, no offense. Wow. Ano yun, Direk? Yung unang mga nagsisigaw ng ganyan, alam nyo nangyari? Yung mga religious group. Una, yung kulto ni Senior Aguila, di ba? Justisya! Justisya! Sino sumunod? Kay Kibuloy. Justisya! Justisya! Tapos ngayon, ito naman. Ay, nako. Kayo din. Parang lahat na nagsasabing relihiyon na ganyan at nagpupunta sa rally, yun ang nangyayari sa religion nila o kanilang pinaniniwalaan nagkandaleche-leche, no? Kayo, bahala kayo. Papauto kayo sa mga politiko, nagpapauto kayo sa mga Duterte, bahala kayo. Hostisya! 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 Transparency na, mga nakaputi, Sa inyo po lahat, ang inyong pong paninindigan at inyong Direk, sabi nila kay Defensor, hostess siya. Yeah, baby! Wag na to. Iba naman. Ang boring.
Naghahanap kasi tayo ng maayos na kuha. Halimbawa, from GMA, ganyan. Kasi, pag sa iba, copyright tayo niyan pag nagpunta tayo sa, tag dito, SMNI, ganyan. Ano to? O yan, ito, live to, mga ka-eksena. Yan po ang sitwasyon ngayon sa EDSA. So yan sila. Asan yung ano nila? Yung stage kuno nila. Saan banda yun? So makikita nyo po mga kapatid, mga ka-eksena, yung magkabilang pwesto. Ayan, may mga tao papaganon. At ang laking traffic na ang dinudulot nitong ginawa nilang walang kakwenta-kwentang surprise rally kuno. Boom! So bago tayo magtapos mga ka-eksena, pakitandaan lang po na yung pinanood natin kay Crush o kay nung sinabi ng Ombudsman Secretary, Assistant Secretary, kung ano ang mismong kinakaharap na kaso at bakit plunder ang meron kay Marcoleta. Tandaan nyo, grabe, traffic, abala, yung mga pulis na dapat nagro-ronda, nagbabantay sa seguridad ng iba nating mga kababayan, nandyan, 1,000 pulis nandyan para dyan sa mga hinayupak na mga uto-utong siraulong mga baliw. Boom! Na yan, di ba? Direct sabi ng asawa ng pinsan ko, hindi daw lahat yan INC. Yun na nga, yung iba dyan may halo. Tapos, yung iba nga INC. Kasi yung mga INC ngang uto-uto. Direct, ang ganda pa-announce naman ng channel ko, June Pinas. Sa administrasyon naman ang channel ko. Mamaya check ko muna. Okay? So sa lahat ng mga ka-eksena natin, mag-iingat kayo ha. Mamaya magla-live ulit tayo, abangan nyo lang. Wala pa akong kain eh. At least may tulog. Okay na yung walang kain, at least may gising pala. Okay? Sa lahat ng mga ka-eksena natin, magkita-kita tayo maya-maya ulit. Mag-research pa tayo ng ibang mga kaganapan, update tayo, ha? So, ingat po kayo mga ka-eksena. Sa lahat ng mga nag-like, nag-share, maraming salamat. At sa lahat po na nagpa-super chat, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod na nag-isang direktor ng buhay ninyo. Walang iba, ang direktor ng bayan, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. And thank you and see you again later. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong pana.